Hi guys, pumunta na nga ulit ako dito sa pagdedebonan natin ng beef at magpapaalam muna tayo syempre bago tayo makahawak ng beef dyan kung papayagan tayo o hindi. At syempre dumiretso na agad ako para na sa ganun makita natin kung may aabutan pa ba tayo o wala. Dahil late na rin talaga ako nakapunta rito, 12 AM na yan guys. Napasarap tayo ng tulog pero dapat kasi ang punta talaga natin dito ay 11 PM. So pagtingin ko nga rito wala na mga kamto yung beef dito ni Master JR guys. Ang kailangan na lang natin gawin dyan, maidebone natin yung mga rounds. At syempre kung papayagan tayo dito makapag-debone ng beef guys. So papanoorin ko muna dito si Master JR guys para ma-memorize ko pa rin kung paano yung mga ginagawa nilang pagde-debone dito. Actually guys, nakakahiya talagang pumunta rito kapag magde-deboning tayo ng beef dahil nakakaabala tayo talaga sa kanila sa pagtitinda nila guys. Syempre kailangan kasi dito talaga mabilisan. At the same time dapat hindi durug-durug yung karne na i-debone mo kung sakaling pagbibigyan nila tayo makapag-debone dito. At nandito na nga rin pala yung may-ari ng beef guys. So syempre nagsasabi na ako dyan kay Master JR dahil syempre kailangan pa rin natin talaga magpaalam sa mismong may-ari ng beef kung papayagan tayo. Kay Master JR okay naman. Inaantay ko lang talaga matapos dyan yung may-ari dahil medyo busy rin, marami lang talagang ginagawa para makapagpaalam tayo ng maayos. Pero tinitingnan ko muna kung paano yung gagawin natin dito kung sakaling makakapag-debone tayo. Ang lakas ng loob magsuot ng mesh glove oh. Kala mo talaga makakapag-debone na agad eh no. Medyo kinakabahan talaga ako nito at nahihiya talaga ako dito guys kasi 6 years na rin ako hindi nakakapag-debone ng beef. Sobrang tagal na rin talaga at di ko alam kung kaya ko pa talaga mag-debone ng baka. Pero dahil sa dami na nagre-request sa atin mag-debone naman daw tayo ng beef, hindi puro baboy guys. Ito na sana yung pagkakataon na yon. At sana sa lahat ng mga baguhan guys makatulong sa inyo yung ginagawa ko mga video at sana i-memorize nyo mabuti yung mga ginagawa natin para na sa ganun pag kayo naman yung gumawa ng pagde-debone ng beef guys ay magawa nyo rin na maayos. Nanonood nga lang pala ako dito kay Master June habang inaantay ko si Master JR kasi nahihiya talaga ako dito guys sa puntong to. Mahanap pa ako ng lakas ng loob para lumapit dito sa may-ari ng beef guys para makapagpaalam tayo makapag-debone. At lumapit na nga ako dyan guys para kausapin si Master dyan na magpapaalam tayo makapag-debone ng beef. At kung papayagan naman tayo guys, nire-request ko dyan yung mga rounds na kailangan maisa-isa natin yung mga rounds na kailangan natin mahiwalay dyan. Syempre dahil paninda nila yan, kailangan natin ng pagpapaalam para sa ganon nandun yung respeto at syempre kailangan natin irespeto kung ano yung magiging desisyon ni Master dito guys. At masinsinang pagpapaalam talaga yan, ang daming pampapaitan, ang sarap oh. At sa puntong to bumalik na talaga ako sa hindquarter guys kasi pinayagan na tayo mag-debone ng hindquarter dito at si Master June nga dyan nagde-debone ng forequarter ano. At dito si Master JR guys tinatanggal niya na dito yung mga pelvic bone na itong beef hindquarter natin. Syempre kailangan na matanggal ni Master JR yan dahil i-display na nila yan. Kita nyo naman busy sila lahat, halos hindi nyo talaga sila may istorbo. Pero dahil para sa request ng mga nakararami gagawin natin yung best natin dito kahit nakakaabala na tayo sa kanila. Yan guys, pasensya na po sa mga abala ng mga makukulit na katulad ko. At habang tinatanggal nga ni Master Christian yung pelvic bone guys, nagkukwentuhan kami dito. Tinatanong niya sa akin kung pinayagan na daw ba ako. Sabi ko oo naman, pinayagan na ako mag-debone. Pinapa-debone niya na nga sa akin dyan yung hindquarter. Sabi ko sa kanya, hindi Master, tapusin mo muna yung dalawang dinidebone mo, pagkatapos mo tsaka na lang ihuli. Kasi nahihiya talaga ako dito guys. Ayoko talaga na nakakaabala ako ng iba. At syempre alam lahat ng tindero yan, mahirap talaga pag naaabala tayo. Kailangan kasi talaga yan may display agad. Marami na rin nag-aantay na customer sa kanila para bumili ng mga beef. Pero kailangan nila muna tapusin to para na sa ganun tuloy-tuloy yung pagbibigay nila sa beef ng mga customer natin at gagawa sila ng mga order dito guys. At syempre para iwas abala na rin tayo dito pag ako na lang yung nagde-debone. Ayoko kasi talaga may nanonood sa akin pag nagde-deboning ako. Nahihiya talaga ako. Tulad nga na sabi ko sa inyo, 6 years na akong hindi nakakapag-debone ng beef kaya hindi ko alam talaga kung marunong pa ako dito guys. Pero dahil sa mga request nyo guys, gagawin natin yung best natin. Titingnan natin kung kaya pa natin mag-debone dito ng beef guys. At syempre dahil mahihiyain talaga ako guys, di ko rin alam kung bakit ako napasok sa pagbablog no. Saka gustuhan ko rin talaga makatulong sa mga baguhan. Yun lang din talaga yung punto ng pagbablog ko guys. Gusto ko rin may share yung mga napag-aralan ko, yung mga natutunan ko sa mga ginagawa ko dito tulad ng pagka-deboning guys. Kaya sa baboy kahit paulit-ulit yung ginagawa ko, hindi yun para sa lahat ng mga magagaling, mga veterano, para lahat yun sa mga baguhan, sa mga gusto matuto at sa mga gustong matuto pa.
At ito na, magsisimula na tayo sa pagdidebone ng beef guys. Tatanggalin na natin dito yung T-bone na may kasamang tenderloin guys. Medyo nangangapa pa tayo dito, no? Ayaw natin mapahiya at ayaw natin magkamali dahil syempre nakikidebone lang tayo. Kinapalan na nga lang natin yung mukha natin dito, tapos dudurugin pa natin yung beef nila dito. Talaga nakakahiya. At hindi na tayo makakaulit kung sakaling hindi natin magawa na maayos to. At dito nga tinatanong ko kay Master JR bago tayo kumilos ng bara-bara kung anong gagawin natin ditong pag-hook. At syempre tinuro niya na sa atin yan para na sa ganun hindi sumaya dyan sa sahig guys. Alam naman natin yung sanitary. At tatanggalin na nga natin dito yung T-bone na may kasamang tenderloin guys. Ang gamit ko nga palang knife dito ay 4.5 inches na ginamit na rin yan ni Master Christian guys. At ito natanggal na natin. Syempre kailangan natin hawakan na mabuti yan. Bawal yan mahulog or sumayad man lang sa sahig guys. Dati nung panahon ko sa pagbubutcher o yung nag-uumpisa pa lang ako, talagang wala ka mapapanood na ganito. Yung bibigyan ka ng idea, tuturuan ka nila actual, pero yung ganitong idea walang magbibigay sa'yo guys. Kaya naisipan ko rin talagang pasukin tong pagbablog dahil sobrang full na rin yung memory ko. Talagang kailangan ko na isalin sa pagbablog. Hindi, biro lang guys. At dito tatanggalin na natin yung pelvic bone dito guys. Syempre nangangapa pa tayo dito at dinadahan-dahan ko lang din talaga yung pagtatanggal dito ng pelvic bone para na sa ganun hindi masugatan yung mga rounds natin dito. Sa tulad nga ng sabi ko sa inyo, 6 years. Tapos ngayon na lang ulit, paano pa kaya ang gagawin natin dito guys? Kaya ginagawa ko dito, dinadagger grip ko talaga oh. Akala mo talaga veterano pero hindi mo alam. Nangangapa pa talaga dito. At nakita ko nga dito si Master Christian dumating na. Nahihiya talaga ako dito magdebone kasi alam naman natin talagang mga veterano yung kasabayan natin dito. At tayo dito nangangapa lang para magdebone, nagagaling-galingan, nagdudulong-dulungan. Marunong naman guys pagdating sa oral, pagdating sa actual, marunong pa rin. Kaso nga lang, syempre iba pa rin yung sanay ka at syempre iba pa rin yung baguhan ka na lang ulit na makakapag-debone. At tinatanggal ko na nga dito yung litid na nakakapit sa joint guys ng bone marrow at pelvic bone natin. At kapag natanggal na natin yon guys, tatanggalin naman natin dito yung mga laman na nakakapit pa dyan sa pelvic bone natin, tsaka yung mga litid guys. Ito nga pala ng pelvic bone guys, ito yung isa sa pinakamahirap tanggalin kapag nagsisimula ka pa lang sa pagdedeboning ng beef guys. Marami ka talaga sisirain beef guys, lalo sa supermarket. Marami kang pwedeng pagpraktisan doon dahil maraming beef talaga na deliver doon. Kung papasok kayo ng supermarket, piliin nyo yung supermarket guys na hataw talaga at palagi may order ng beef guys para mas masanay kayo at mas ma-practice nyo na mabuti yung ginagawa natin deboning. Kasi kung sa wet market ka magpa-practice guys, bihira talaga kayong payagan ng pagdedeboning ng beef, lalo na baguhan pa lang kayo at first timer. At tinatanggal ko na nga rito yung pelvic bone guys. Gusto ko talaga i-0-0 talaga tong pelvic bone na to, kaso syempre lalagyan pa rin natin ng konting laman yan para hindi naman nakakahiya sa kanila guys. Ang dami na nga nanonood sa atin, ano, talaga nakaka-pressure yung pagdedebone natin ng beef dito. Kaya yung paghawak ko ng knife dito talaga namamali-mali na. Medyo nape-pressure lang din at kinakabahan, pero kailangan natin gawin yung best natin dito para na sa ganun kapag bumalik tayo makaulit tayo ng pagdedeboning dito. Sana sa susunod may camto na at ribs na maabutan natin guys. Aagahan natin sa susunod guys. Inuna natin tanggalin dito yung sirloin tip. Yung tinuturo ko sa inyo mga litid or mga layer guys, napaka-importante niyan pagdating sa baka. Kaya sa baboy tinuturo ko na sa inyo yun, kasi pagdating nyo sa baka magagamit nyo yung discarding yun. May similarity rin talaga yan guys. At yan tinatanggal ko na yan guys. Ayan yung kabuuan ng sirloin guys. Ganyan kalaki yung sirloin ng beef. At yung hawak-hawak ko nga ayun yung sirloin tip. Kaya kung bibili kayo ng baka guys at gusto nyo ng malambot, hanapin nyo lang yung sirloin tip kung di nyo kaya yung presyo ng tenderloin. At tinuro nga sa akin dyan ni Sir Christian kung gaano kalaking sirloin ang tatanggalin natin dito. Actually may kasama na talaga yung silver side yung pagtatanggal natin ng sirloin, ano. Pero same price lang din naman yan, pero yung quality kasi ng lambot magkaiba. Pero pag bibili kayo guys, sirloin ang hanapin nyo kasi ayun yung pinakamalambot sa baka bukod sa tenderloin. At natanggal ko na nga dyan yung sirloin guys. Susunod naman natin dito yung mga rounds. Syempre nilagyan muna natin ng butas yan para mai-hook at mailipat natin yung pagkakasabit ng beef natin, dahil pagka tinanggal agad natin dyan yung litid ng Kenchi malalaglag talaga yan. Kaya kailangan talaga natin i-hook yan guys. At si Master JR na nga yung nag-hook dyan guys para mailipat ng sabitan yung beef natin, para na sa ganon pag tinanggal natin yung litid ng Kenchi hindi malaglag. At ito na nga, sisimulan na natin tanggalin yung mga rounds guys. Tatanggalin na natin dito yung litid ng Kenchi. Ayun yung isa sa pinakamasarap talaga, yung mga litid guys. At tatanggalin na natin ng kabuuan yung rounds dito. Kahit marami nanonood sa atin dito, focus lang tayo, tuloy-tuloy lang. At dinadahan-dahan ko dito yung pagtatanggal ng mga rounds guys, kasi importante dyan hindi masira yung mga rounds natin, dahil medyo maselan talaga pagka karne ng beef guys ay nagkasira-sira. Kaya kailangan natin gawin na maayos dito. At tinatanong ko nga dito sa kanila kung lalagyan natin ng laman yung bone marrow natin, para na sa ganon hindi naman maging 0-0 yung bone marrow natin dito, dahil ibebenta pa talaga nila yan na pambulalo guys.
At kung mapapansin nyo nga guys, sama-sama na yung mga rounds dito na tinatanggal natin, ano. Yan tinatanggal kong kabuuan na yan guys. Meron 3 rounds dyan na sama-sama. Nandyan yung top round, bottom round, tsaka eye round guys. Pero kasama na rin dyan yung kenchi na tinatanggal natin. So bali 4 na klase ng beef ya makikita nyo dyan sa isang tanggalan na ginagawa natin. At syempre sinusundan natin kung ano yung standard procedure na ginagawa nilang deboning guys. At sana sa mga susunod natin pagdidebone ng beef, magawa natin yung ginagawa natin talagang standard procedure na mga natutunan natin para maituro ko rin sa inyo kung ano yung kabuuan ng top round, bottom round, tsaka yung eye round na sinasabi ko sa inyo guys. Kasi sama-sama na yan, hindi talaga natin may papakita ng 1 by 1 sa inyo guys. Siyempre susunod lang tayo sa standard nila. At dito nga matatanggal na natin yung mga rounds na sama-sama guys. Talagang pinapanood ako dyan na mabuti ni Master Christian. Shoutout nga pala sa inyo Master Christian, Master JR, Master Jun, at kay Boss Manager Amo. Maraming salamat sa opportunity na makapag-debone ako ng beef kahit na hindi natin na perfect dahil late na rin talaga akong dumating. Sa susunod po mas aagahan ko para na sa ganun may pakita rin natin sa mga followers natin at sa mga nanonood sa atin na mga baguhan at gustong matuto ng pagbe-breakdown ng beef hindquarter natin guys. Step by step gagawin natin yan sa susunod. Hindi lang natin alam kung kailan. Alam nyo naman na may tindahan din tayo na minamanage at syempre kailangan talaga dito napakaaga. 11 or 10 pa lang dapat nandito ka na. Syempre para mapagbigyan ko yung request nyo, hindi na ako natulog nyan time na yan guys para makapagtinda pa rin ako, no? Kasi pag natulog pa ako talaga malilate ako sa tindahan at mapapabayaan ko yung negosyo natin. At ito nga huling tinatanggal ko guys, ito yung bone marrow na may kasamang round steak. At isa nga rin yung round steak na yan sa malambot bukod sa tenderloin at sirloin guys. At tatanggalin na nga natin sa joint yan para mahiwalay na natin yung round steak na may kasamang bone marrow. At yung may iiwan naman dyan guys, ayun naman yung beef shank na may kasamang kneecap na ginagamit talagang pambulalo. And peace out.